Mukhang madadagdagan ng isipin na naman ni Marcos nito. Kasi ang Amerika talaga mag-i-expand na ng kanilang ICC sanctions. Tumitindi pati yung mga allied, yung mga kaalyado ng Amerika ay talagang hindi na pinapa-cooperate. Mukhang tayo na lang ang nagko-cooperate dahil politika talaga di ba? Ang ginagamit ngayon na poster boy ng ICC ay si President Duterte. Kaya nga hindi nila pinapakawalan Bakit? Dahil yan ang nagiging halimbawa nila na may crimes against humanity. Kahit nga ang Pilipinas meron. Nililites namin yung dati nilang Pangulo. Ganon. Ang nangyayari ngayon, mga kayo, ginagawa nyo parang example ang Pangulong Duterte. Pumapayag naman yung mga animal dito sa Pilipinas kasi nga kulang na sila ng kaaway at saka yung atensyon ng mga Duterte na di-divide papunta sa kanilang tatay at papunta sa mga issues panlipunan ng Pilipinas. Pero alam nyo, meron talagang nakatingin sa buong mundo at lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Etong ginagawa ng United States ngayon na pag-sanction, nagpapahina ito sa ICC na higit sa lahat, nawawalan sila ng pondo. Di ba? Kasi hindi sila makapag-release ng pera. Lahat ng banking system sa mundo nakakonect sa Amerika Di ba? Paano ngayon yan? ICC, ginagawa nyong halimbawa ang dating Pangulo. Paano ngayon yan, Marcos? Pag sinabi ni Trump, stop cooperating with the ICC. It is overreaching in its exercise of powers. It is highly politicized, di ba? Anong gagawin ni Marcos? Best friend niya yung Amerika. Sinabihan siya ng Amerika na within 30 days, pag naggera kayo ng China, darating kami. Kaya nga ang instruction niya sa military, 30 days, idepensa ang Pilipinas. Pag sumobra ng 1 day, katapusan na natin. Di ba? Paano ngayon yan? Sa mga hoping na makukonvict si former President Duterte. Hindi na nga makausad yung kaso. Hindi na nga makapag-trial. Ano nangyayari? Puro papel-papel na lang, motion na lang. Kung malakas talaga yung inyong ebidensya, tuloy-tuloy dapat yung trial. Yung kay Kian nga, ayan na, nagdesisyon na yung Supreme Court. Di ba, ni-reaffirm, inaffirm yung desisyon ng mababang korte. Di ba? Anong mangyayari ngayon, Mr. President, kung sabihan ka ni Trump, why are you cooperating with the ICC? Wala ba kayong justice system dyan sa Pilipinas na makakapag-convict kay Duterte sa crime of murder? Di ba? May mga batas naman tayo dito Ayaw lang ninyo na nandito dahil nabubuko kayo Anyway, problema nila yon. Kami, mag-aantay lang kami. Malapit na. Ang tatay naming karton. Ang nanay niya naman ay penguin. Ang kalabang ko ay bayot. Ang nanay niya ay aswang. Sayang ang bayot. Mukhang madadagdagan ng isipin na naman ni Marcos nito. Kasi ang Amerika talaga mag-i-expand na ng kanilang ICC sanctions. Mukhang madadagdagan ng isipin na naman ni Marcos nito. Kasi ang Amerika talaga mag-i-expand na ng kanilang ICC sanctions. Tumitindi pati yung mga allied, yung mga kaalyado ng Amerika ay talagang hindi na pinapa-cooperate. Mukhang tayo na lang ang nagko-cooperate dahil politika talaga di ba? Ang ginagamit ngayon na poster boy
ng ICC ay si President Duterte. Kaya nga hindi nila pinapakawalan eh. Bakit? Dahil yan ang nagiging halimbawa nila na may crimes against humanity. Kahit nga ang Pilipinas meron. Nililites namin yung dati nilang Pangulo. Ganon. Ang nangyayari ngayon, mga kayo, ha? Ginagawa nyo parang example ang Pangulong Duterte. O, pumapayag naman yung mga animal dito sa Pilipinas kasi nga kulang na sila ng kaaway at saka yung atensyon ng mga Duterte na di-divide papunta sa kanilang tatay at papunta sa mga issues panlipunan ng Pilipinas. Pero alam nyo, meron talagang nakatingin sa buong mundo at lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Etong ginagawa ng United States ngayon na pag-sanction, nagpapahina ito sa ICC na higit sa lahat, nawawalan sila ng pondo. Oh, 'di ba? Kasi hindi sila makapag-release ng pera. Lahat ng banking system sa mundo nakakonect sa Amerika eh. Oh, 'di ba? Paano ngayon 'yan? ICC, ginagawa niyong halimbawa ang dating Pangulo. Oh, paano ngayon 'yan, Marcos? Pag sinabi ni Trump, stop cooperating with the ICC. It is overreaching in its exercise of powers. It is highly politicized, di ba? O, anong gagawin ni Marcos? Best friend niya yung Amerika. Sinabihan siya ng Amerika na within 30 days, pag naggera kayo ng China, darating kami. Kaya nga ang instruction niya sa military, 30 days, idepensa ang Pilipinas. Pag sumobra ng 1 day, katapusan na natin. Oh, di ba? O paano ngayon 'yan sa mga hoping na makukonvict si former President Duterte? Hindi na nga makausad yung kaso, hindi na nga makapag-trial. Oh, ano nangyayari? Puro papel-papel na lang, motion na lang. Kung malakas talaga yung inyong ebidensya, aba, tuloy-tuloy dapat yung trial. Yung kay Kian nga, ayan na, nagdesisyon na yung Supreme Court. Di ba, ni-reaffirm, inaffirm yung desisyon ng mababang korte. Di ba? Anong mangyayari ngayon, Mr. President, kung sabihan ka ni Trump, why are you cooperating with the ICC? Wala ba kayong justice system dyan sa Pilipinas na makakapag-convict kay Duterte sa crime of murder? Di ba? May mga batas naman tayo dito eh. Ayaw lang ninyo na nandito dahil nabubuko kayo eh. Anyway, problema nila yon. Kami, mag-aantay lang kami. Malapit na. Ang tatay naming karton. Ang nanay niya naman ay penguin. Ang kalabang ko ay bayot. Ang nanay niya ay aswang. Sayang ang bayot. Mukhang madadagdagan ng isipin na naman ni Marcos nito. Kasi ang Amerika talaga mag-i-expand na ng kanilang ICC sanctions. Mukhang madadagdagan ng isipin na naman ni Marcos nito. Kasi ang Amerika talaga mag-i-expand na ng kanilang ICC sanctions. Tumitindi pati yung mga allied, yung mga kaalyado ng Amerika ay talagang hindi na pinapa-cooperate. Mukhang tayo na lang ang nagko-cooperate dahil politika talaga eh, di ba? Ang ginagamit ngayon na poster boy ng ICC ay si President Duterte. Kaya nga hindi nila pinapakawalan eh. Bakit? Dahil yan ang nagiging halimbawa nila na may crimes against humanity. Kahit nga ang Pilipinas meron. Nililites namin yung dati nilang Pangulo. Ganon. Ang nangyayari ngayon, mga kayo, ginagawa nyo parang example ang Pangulong Duterte. Pumapayag naman yung mga animal dito sa Pilipinas kasi nga
kulang na sila ng kaaway at saka yung atensyon ng mga Duterte na di-divide papunta sa kanilang tatay at papunta sa mga issues panlipunan ng Pilipinas. Pero alam nyo, meron talagang nakatingin sa buong mundo at lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Etong ginagawa ng United States ngayon na pag-sanction, nagpapahina ito sa ICC na higit sa lahat, nawawalan sila ng pondo. Oh, 'di ba? Kasi hindi sila makapag-release ng pera. Lahat ng banking system sa mundo nakakonect sa Amerika eh. Oh, 'di ba? Paano ngayon 'yan? ICC, ginagawa nyong halimbawa ang dating Pangulo. Oh, paano ngayon 'yan, Marcos? Pag sinabi ni Trump, stop cooperating with the ICC. It is overreaching in its exercise of powers. It is highly politicized, di ba? O, anong gagawin ni Marcos? Best friend niya yung Amerika. Sinabihan siya ng Amerika na within 30 days, pag naggera kayo ng China, darating kami. Kaya nga ang instruction niya sa military, 30 days, idepensa ang Pilipinas. Pag sumobra ng 1 day, katapusan na natin. Oh, di ba? O paano ngayon yan? Sa mga hoping na makukonvict si former President Duterte. Hindi na nga makausad yung kaso. Hindi na nga makapag-trial. Oh, ano nangyayari? Puro papel-papel na lang, motion na lang. Kung malakas talaga yung inyong ebidensya, aba, tuloy-tuloy dapat yung trial. Yung kay Kian nga, ayan na, nagdesisyon na yung Supreme Court. Di ba, ni-reaffirm, inaffirm yung desisyon ng mababang korte. Di ba? Anong mangyayari ngayon, Mr. President, kung sabihan ka ni Trump, why are you cooperating with the ICC? Wala ba kayong justice system dyan sa Pilipinas na makakapag-convict kay Duterte sa crime of murder? Di ba? May mga batas naman tayo dito eh. Ayaw lang ninyo na nandito dahil nabubuko kayo eh. Anyway, problema nila yon. Kami, mag-aantay lang kami. Malapit na. Ang tatay naming karton. Ang nanay niya naman ay penguin. Ang kalabang ko ay bayot. Ang nanay niya ay aswang. Sayang ang bayot. Mukhang madadagdagan ng isipin na naman ni Marcos nito. Kasi ang Amerika talaga mag-i-expand na ng kanilang ICC sanctions.